Dinarayo ang isang nagngangalang Tia Belia sa Bulacan dahil isang tingin lang daw niya sa sulat ng iyong pangalan sa papel, malalaman na niya ang iyong karamdaman. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, ang mga nakapila sa San Jose del Monte sa Bulacan, kanya-kanya ng lista ng pangalan sa papel. Pero hindi raw ito para sa contact tracing. May dinarayo kasi ritong manggagamot na sa pamamagitan lang daw ng pagsulat ng pangalan sa papel, di umano malalaman na niya ang iyong karamdaman. Kahit hindi maitaas eh, nabigla. Yung masakit yung sa balakang. Oo nga po. Pagkatanggap ng papel, kung ano-ano rin ang isinusulat dito ng matanda. Susulat ng pasyente yung pangalan, tinitignan ko po doon kung ano ang sakit nila. Kayang-kaya rin daw niyang malaman kung ang kaharap niya may COVID-19 o wala. Marunong pa siya sa swab test. Sa tingin ko po sa pangalan, binitig ko po. Nalalaman ko po, kasi po nakikita ko na po sa itsura ng hinga nila tsaka po sa mga mata. Tingnan mo, anak, dito yung sumasalbahe sa'yo ha. Wali ka din eh. Para makita mo yung sumasalbahe. Hawak mo ito mata. Kita mo na? Yan. Babae? Parang lalaki na nga. Bigote eh. Ah? Kita niyo? Opo. Sa mga naniniwala at kahit pa sa mga nagdududa, ito raw ang pangalang dapat tandaan. Ang 84 anyos na si Nanay Belia. Dahil senior citizen at nasa gitna tayo ng pandemya, ang lamesa ng matanda may nakaharang na plastic. Isa sa mga dumayo nung araw na yon, ang OFW na si Rolly na matagal nang idinadaing ang paninikip ng kanyang dibdib at hirap sa paghinga. Ang doktor kasi, hinartest nila ako kung baka may sakit ako sa puso. Kung gamot ka lang, dami ko ng gamot eh. Isang plastic na yan, naubos kong gamot. Hanggang nabalitaan daw ni Rolly ang tungkol kay Nanay Belia. Hindi naman ako nagpapaniwala ba, pero minsan may time talagang kailangan mo maniwala eh. Ipinasulat muna kay Rolly ang kanyang pangalan. At kahit ngayon lang daw siya nakita ni Tia Belia, laking gulat ni Rolly nung biglang sabihin nito ang iniinda niyang sakit. Hindi naman siya nagtanong sa akin ano sakit ko. Wala naman ko sinabi dyan. Tumama. Hinilot ang parte ng katawan na palaging nananakit. Okay. Siya na mismo naghilot. Medyo okay naman. Medyo lumuwag pakiramdam ko. Tapos pinawisan ako. Gusto. Maya-maya pa, Papilo. Basta nilagay niya lang yung nanay ito, tapos sinulatan niya. ang 86 anyos na si Lola Elizabeth nabalitaan ang panggagamot ni Nanay Belia nung minsang may bumulong daw sa kanya. Magpatingin ka kay Belia. Ako nagpapatunay doon naman na walang alinlangan na sinabi kong nangyari sa akin yung ganon. Walang ginamit na gamot, kundi inihipan lang yung ano ko ito. Palagi raw nananakit ang ulo noon ni Lola Elizabeth hanggang di mano may misteryosong bulong na narinig siya. Magpagamot ka kay Belia. Hindi ko nga masabi kung sino yan. Yung Holy Spirit na yun, inuutosan ako na sige magpatingin ka na. Ang ibinulong daw sa kanya pangalan ni Nanay Belia. Pumunta ka kay Belia. Ang ilang araw ng sumasakit na ulo ni Lola Elizabeth, hinipan lang daw ni Nanay Belia ng 3 beses. Pagkatapos yung oras na yan, biglang nawala at umuwi akong nakatawa na. Mga 40 years na po. Niwala ako sa kanya. Isang tumatindi. Aray! Pero paano nga ba nagsimula ang panggagamot ni Nanay Belia? Dati raw siyang tindera ng gulay, pero taong 1937, siya'y nagkasakit. At sa puntong yon na meron siyang narinig. Belia. Parang laging merong nagsasabi sa isip ko na Belia. gumawa ka ng isang simbahang malinggit. Tinawag ko yung mga biyanan ko, sabi ko ipagpatayo ako ng simbahan. Ayaw po akong patulan at sabi sa akin ay may simbahan na dito, wala nang taong magsimba, magtatayo ka pa. Hanggang ang mahiwagang tinig, inutusan daw si Tia Belia na pumunta sa Quiapo. Kumuha raw ako ng langis ng nyog, langis ng oliba, agua colonia, tsaka kokumban.
At ang nakakapagtaka pa rito, pati raw ang mga kapitbahay ni Nanay Belia na may sakit, nagsimula na rin daw na may naririnig na ibang tinig. Nung ako po'y dumating sa simbahan, marami na pong nakaupo sa isang bangko na pinipilit po nila akong gumamot. And sabi ko po ay, hindi po ako marunong gumamot. May bumubulong sa amin na pumunta ka kay Belia, kaya kami ay nakarating dyan sa inyo para magpagamot. Ang isa sa di manoy unang napagaling ni Nanay Belia, isang batang bulag. Pinapunta ko sa puno ng saging, pinasahod yung kamay ko po, nagkaroon po ng tubig na pumatak. Yung pumatak na tubig pong yun po ipinunas ko sa kanyang mata. Nung pinapahid ko sa kanya, unti-unti lumilinaw ang mata niya. Tuwing unang Biyernes ng buwan, si Nanay Belia meron daw isinasagawang ritual para mas lalong gumaling sa panggagamot. Pero babala niya, marami na raw nagtangkang kumuha ng video ng kanyang ritual, pero lahat ng ito nabura raw ang video. Sa pagkakataong ito, maire-record kaya ito ng aming camera? Kunan mo ba? Nung review ng aming team kung meron nga bang nai-record, Check lang natin yung files kung na-record. Kunan mo ba? Ito ba yan? at ito ang kanyang ritual. Ika'y aking muling kakasangkapan. Ang iyong katauhan ay aking gagamitin. Naniniwala po ako dahil mayroon ng mga nangyayari na totoo. Lahat ng namimensahe ni nanay talagang naganap. Pero hindi lahat natutuwa sa manggagamot. Dati talagang dala sa bahay namin ang mga granada. Ngayon, mga salisalita na lang po. Ando mga pinipigilan ng huwag ako manggamot muna. Hindi po na dokumento ito ng ating mga manggagamot. Kung kaya't hindi natin masasabi, ito po ba ay talagang sakit o hindi naman talaga sakit. Ang mga faith healing sa ngayon po ay hindi po yan kumpirmado ng scientific studies. Kaya nga faith, sarili nilang paniniwala rin na kaya nilang gumaling. Nasabi ng simbahan dito, may mga taong binigyan ng biyaya ng Diyos na magpagaling. Ang tawag doon, charism. Kung ang iyong pagpapagaling ay nanggagaling sa Diyos, wala namang masamang sinasabi ang simbahan doon. Bagamat meron na tayong modernong healthcare system, nagpapatuloy pa rin ang pagtangkilik ng maraming Pilipino sa mga faith healer. Malalim ang pagkakatanim nito sa katutubong kultura ng mga Pilipino na sila ay dumaan din sa paggamit sa mga albularyo. Nagkaroon ng pagtiwala rito ang mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga medyo mahihirap na karamdaman. Paglilinaw ni Nanay Belia, oras na malaman niyang malubha ang sakit ng lumalapit sa kanya. Minsan meron mga cancer, sakit sa bato, pinadodoktor ko po yun. Magduda man daw ang iba sa kanyang ginagawa para sa kanya. Ito ang kanyang misyon at papel sa mundong ibabaw. Hindi niyo ako mapipigil na manggamot kasi tungkulin ko itong tinanguan sa Panginoon na gamutin yung mga taong mga walang pera. Hindi ko po pinagsawaan ang ibinigay ng Diyos sa akin na panggagamot. Yun po ang aking gampanin.